Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Ngayon po mga kapatid, ang video po natin ngayon ay tutuloy natin yung ating ginagawa na Toyota Love Life na galing pang Laguna. Yan, bali yung ating customer, pinalad siya na makabili ng bagong Advancer. Ngayon po ayan, kita nyo, pinalitan ko ng bagong Advancer yung kanyang distributor. Sira na to hindi na gumagana. Ayan, bali pakita ko na rin sa inyo kung ano yung ginawa ko. Bali ito yung nabili niya. Ayan, kalasan natin. Ayan, tinignan ko kung tama na yung niya, yung sukat niya. Kasi mga kapatid, ito kasing bagong Advancer niya is iba yung sukat niya. Kaya ginawa ko, ayan, pag pinasok mo tong tornilyo, pinasok mo yung tornilyo, siya papasok. Kaya ginawa ko, ginamit ako ng Dremel tool. Binawasan ko ng konti yan para pumasok yung screw na to. Yan. Yan, tanggalin natin. Tingnan nyo mga kapatid, iba yung niya, size niya, medyo may mahaba tong paa. Yung pinaka lever niya mahaba siya, mahaba yan, medyo mahaba siya. Yan, and yung position ng ating ports, makikita nyo iba siya original lang dito. Tapos itong replacement na to, dito siya, pero pwede naman siya. Ang magandang diskarte nga lang sa ganito, maganda po niyan yung kabitan nyo na ng hose para hindi kayo mahirapan sa pagkakabit. Kasi pag mahirapan kayo ng pagkakabit ng nito ng hose nito, gawa ng ito ay nakatapat sa sa hose ng radiator. Maaaring tumama sa clip ng radiator yon, kaya medyo mahirapan kayo ng pagkakabit yon. Kaya dapat maganda nakakabit na yung hose. Pakita ko sa inyo. Ayan, okay na tong butas natin. So ibabalik na lang natin tong bagong Advancer. Pero nga pala, bago natin siya ibalik, bago natin siya ikabit, gagawin ko, ipiting ko muna to ng vice grip, yung mga na yan. Na-test ko na to, solid tong to, wala siyang kasingaw-singaw, ang ganda niya. Pero para makasigurado lang tayo, ipitin natin yung mga sides nito, mga 8 times criss-cross. Yan, 8 times pa ganun. Ipitin natin ng vice grip. Dahil by experience mga kapatid, yung ganitong replacement na vacuum Advancer, dito yung bumibitaw, kaya ka nasisira. Hindi, dahil siya bago nga siya, yung diaphragm niya hindi pa naman agad mabubutas, dito siya bumibitaw yung diaphragm niya. Gawa ng ito po mga kapatid ay nakaipit lang, yung diaphragm niya nakaipit. Unlike ng mga original, ang ganda ng pagkakaipit niya. Talagang solid na solid yung pagkakagawa ng mga original na Denso. Ngayon, para makasigurado tayo na medyo tumagal yung lifespan nito, ipitan na natin ng vice grip. Ito, meron tayong vice grip. Bali gagawin yung mga kapatid, yung vice grip, ihit nyo lang na magdikit yung dalawang yan, ganyan. Tapos yan, 8 times criss-cross.
sa each ano diaphragm. Bali magiging 16 times nyo ano to. Yung ganyan lang, oh. Yun, ganun lang. Para pantay. Yan, criss-cross nyo na lang. Yan. Dalawa. Tatlo. Apat. Next, in between na lang. Apat. Oh. 5. 6. Ito. 8. Yan, ganoon. Ganun lang po mga kapatid, oh. So, just repeat the same procedure dito sa kabila. Yan. And, sabihin ko na rin sa inyo mga kapatid, ito yung pinagpalitan niya, oh. Ito yung original niya. Binili nasira to. Ito pinilit ni customer. Nico brand po ito. Ito yung Nico brand. Okay din siya. Solid siya nung umpisa. Wala daw pong singaw. Pero ngayon, pagdating niya dito, talagang wala. So, parehong siraan na. So, malamang, sayang nung time na yon. Siguro kung naipit niya na ganito to, at least, tatagal-tagal pa siguro tong Nico brand na vacuum advancer. Yan. So kung in comparison, ito talaga pang talaga siya. Ang 2E. Same siya ng 2E itong Nico brand to. Yung ng port niya. Kaya ito tingnan, baliktad lang. Kaya ba siya? Sa malamang kung if hindi ako nagkakamali, palagay ko pang pang 4AF. Mas swak siya sa 4AF itong na to. Okay, tuloy na lang natin. Natin to. Pitin natin ng sa vice grip. Okay, kapitan natin to. Ayan. Palang ginamit ko nga palang pang kayo dito is ito, yung Dremel tool ko. Namita ko ng Dremel tool. Dahil ko siya dyan. Pinort ko lang ng konti. Konti lang naman. Ayan, pasok lang natin. Ayan, medyo lang. Saktuhin nyo lang. Medyo pasaway siya. Sungkitin nyo lang dito baka sakali, tsaka dito. Yun lang ang problema dito sa medyo mahirap ikabit, unlike nung original, madali siya. Medyo kasi to, ayan medyo paling dito ayan nakaganon siya. Ayan, medyo nahihirapan akong ipasok. Pero ayan, kukuha naman siya sa tiyaga. Ayun, pumasok na. Ayan lagyan na lang natin yung screws. Screw niya dito.
dito. Yan, lagay dito. Yan. Kapit na natin sa makina. Okay, kapitan natin to. Ang ginagawa ko mga kapatid, una, kung magkakalas ako nito o magkakabit ako nito, itong distributor, una ay nilalagay ko yung ating timing ng ating pulley sa top dead center sa 0. Ang wala mong nakikita nyo. Ayun, nasa 0. Hintay ka sa 0. Medyo ano, mahirap pa na eh. Yun, basta yun, sa 0 na siya nilagay. Sa aking point of view, medyo mahirap lang, tsaka madilim. Yan, nasa 0 siya, top dead center. Tapos nasa 1 yung ano, kanyang rotor. Yung rotor natin nakatapat pa ganyan. Yan, nakatapat pataas, nakaganyan, nakataas yung rotor, nakataas siya, nakaganon, para alam ko yung position niya, hindi na ako magkamali. Pwede naman yung ano, basta mo na lang hugutin. Mahalaga lang matandaan mo yung ano, yung position ng ano. Pwede nakaganyan, pwede nakatapat sa cylinder number 4. Kaya ganyan, tandaan mo nga lang position niya. Sa akin, yun ang ginagawa ko, tinatapat ko sa 1. O yan, kapit natin. Ayan nga pala, ito yung sinasabi ko, ito yan, yung mga port na yan, pwedeng tumama yan dito. Dito, ba yan? Itong lang cameraman eh. Ayan dito, dito sa ano ng clamp. Yung clamp pala ng hose. Yan, yung clamp ng hose, pwedeng tumama yung ating advancer. Kaya ginawa ko, dito dati nakaposition yan eh, dito sa ibabaw. Itong ano niya, itong bakal na yan, yan yung tatama sa ating distributor. Kaya hindi pa ko ng position. And mas maganda, kagaya ng sabi ko kanina, para sigurado yung mga itong mga hose na to, ayan, ikabit na natin doon sa ating advancer. Ayan, mga hose na to. Ayan, nakikibit na natin yung hose. Okay, salpak na natin to. Iba yung position ng nating camera. Yun, salpak na natin. Lagyan na lang natin itong mga bolts dito yun. Yan, ganyan muna, huwag muna. Ayan, mapapansin nyo, ayan o, yung port niya nakatutok dito. Yan, kaya inabang na natin to. O yan, hindi. Tapos tanda ko ano, yan, ganyan ang position ng ano, timing niya. Kaya pag maghuhugot kayo ng distributor mga kapata, pag hugutin siya, lagyan nyo ng mark dito, maglagay ka ng mark dito, para at least pag binalik nyo, alam nyo kung saan nyo itatapat. Kung naka 10 degrees dati yun, limita ng timing light, at least sa position ng mark na yun, alam mo na nasa 10 degrees plus 2 minus 2. Yan, kaya ako hindi ko na nilagay ng mark kasi natandaan ko naman yung position nya. Yan, may
Kakabit na lang natin to. Yan. Cover.